Magandang hapon sa inyo lahat at ito po si Shane dito sa Hiwaga at Kababalaghan. Ang topic natin ngayong hapon ay tungkol sa gayuma or love potion. Ito po ba ay masama or mabuti? So, ipapakilala ko muli ang aking co-host, regular co-host natin, si Miss Pauline Day. Miss Pauline? Muli po, isang magandang hapon sa ating lahat. At ako po'y bumabati sa lahat na naman muli ng ating mga manunood at sa lahat ng ating mga taga-subaybay na ang pagpapala po ng ating Panginoon at kagalingan ay sumaatin nawa sa hapong ito. Yan po, okay. Yeah, oo. So, siguro naman yung may mga gustong mag-comment at magtanong, pwede po kayong mag-write down or let's say mag-type sa comment section po natin. So, about sa, yun nga, love potion or gayuma, kung ito ba ay masama o mabuti para sa atin. So, Miss Pauline, meron ka bang mga, sabihin natin mga experience about sa, of course, alam ko marami kang siguro experience for that, yung sa gayuma, yung love potion para yung boyfriend o yung asawa ay yung mapabalik para muli kayo ulit magsama, or let's say yung mga boyfriend or asawa na kumbaga na tempt sa ibang babae or kumbaga pumupunta sa ibang kandungan. Yun. So, kailangan mong gamitin itong love potion para makuha mo ulit siya, makuha mo ulit yung kanyang attention, yung kanyang pagmamahal, ibalik muli sa iyo. May tanong lang ako regarding dito, Ms. Maudit. Sinasabi dito na dito sa topic natin na ito ba ay masama o mabuti? So, ang tanong ko, kasi para sa akin, sa opinion ko lang, ang gayuma o ang love potion, para sa akin, hindi naman siguro masama. Kasi, ang purpose ko dyan is, mapabalik mo yung iyong minamahal o yung iyong asawa o yung boyfriend o sabihin natin yung asawa mo, kailangan mong pabalikin dahil natukso sa iba at para mapuin ang pamilya. Para sa akin, hindi yan masama. Pero, bakit sinasabi ng iba na masama ang gayuma o love potion? Nakakasama po kasi ito, ma'am, kapag yung bang mas gusto kasi yung iba kasi mas gusto nila na ibang komento ng iba, ibang opinion ng iba na mas maganda na mahalin ka ng isang tao nang galing talaga sa puso niya. Yung kaya kanya iniingatan at minamahal dahil galing dito, or hindi ka gumamit ng kahit na anong spell or kahit na anong pamamaraan na pasok sa gayuma. Yun po kasi yung inaano nila. Yun po kasi yung ini-insist nila. Mas magandang mahalin ka kasi parang pagka gumamit ka kasi ng gayuma, parang niluluko mo na rin yung sarili mo kasi parang ganun po yung kanilang saloobin tungkol dito. Kasi nga, ikaw lang yung may gusto. Samantalang yung ginagayuma mo, wala nang gusto sa iyo o kaya nalayo na yung kanyang loob sa iyo at meron na siyang ibang sinisinta. Kaya po dito, nasasabi nila na bakit masama ang paggamit ng gayuma sa mga gusto pang buuin muli yung pamilya. Kasi dito parang sabi niya, ano yun? Sabi niya, ikaw lang yung may gusto. Ikaw lang yung gusto mong mabuo yung pamilya, samantalang yung partner mo, mas gusto mo bang, kasi ang unang-una po kasi, pagka ang isang tao ay under po ng gayuma, excuse me, may nakakaalala ata, ma'am. Ay, nako. Ito po kasi yung time na ang isang taong ginagayuma ay wala po sa kanyang sariling katinuan.
kapag ka siya po ay under ng gayuma. Siyempre kasi under siya ng iyong nais. Halimbawa ako, gayuma kita. Tapos ikaw wala ka sa iyong sariling katinuan dahil yung iyong isipan ay aking namamanduhan o nahahawakan. Kaya kumbaga pagka gantong wala siya sa sariling isipan, hindi siya makakapag-isip ng matino at hindi siya makakapag-focus kung ano man ang nais niyang gawin. Hindi rin siya makakatulog ng maayos or hindi siya makakapag-isip ng magandang mga pamamaraan dahil nasa ilalim siya ng gayuma. Ayan po. So, dito po kasi sa opinion po ng iba, ay masama po yung ganitong klase. Ikaw lang yung nagkakagusto, ikaw lang yung nais mo, yung sarili mo lang ang iniintindi mo. Parang ganun po yung sinasabi nila. Kaya po ito nakakasama. Pero balikan naman natin yung kabutihan na idudulot halimbawa ng gayuma. Kasi ang gayuma halimbawa kung sa isang pamilya na matagal nang nagsasama at matagal nang kumbaga lalo may mga anak na masasaktan kapag nawalay sila doon sa isa man sa kanilang mga magulang at meron ng kinalulukuhang iba ay kumbaga dito po kasi nagkakaroon po tayo ng binding. Kaya nga po ang iba mas maganda po na kaysa gumamit po tayo ng black spell at tsaka anumang klase ng mga ritual, mas maganda na lang po na gumamit po tayo ng mga yung bang amulet, yung let's say for example ng mga bato na para trabahuhin ng mga bato or ng mga klase ng mga like for example ng pampaswerte, trabahuhin nila na magkaroon tayo ng yung bang pagkasabi, pagkakaroon ng kumbaga ng banding, magkakaroon ng oras, ganun kasi paunti-unti po yun tinutulungan. Kagaya po ng pink quartz. Pink quartz po kasi paunti-unti niyang binabinds yung pero yung mag-asawa at yung mag-boyfriend, yung magkasintahan, yung magka-live-in, ayan, sakop na po niyan. Kaya lang po, ito po, hindi yung agad-agad. Let's say, for example, pagka sinabi mo, kailangan ko ganito yung mangyari, kailangan ko ganito yung mangyari. At in this month or ngayong week na to, ganun na yung talaga yung ini-expect mo at gusto mo nang ma-penetrate yung ganung bagay. Hindi po, meron po yung mabagal na pagkilos at meron din po yung madaling pagkilos. Like say, for example, kapag ikaw gusto mong ma-penetrate na agad-agad mangyari na yung bagay na iniisip mo. Tapos, pagka pinagbigyan ka ng minsan, ng isang beses, na pinag-binds kayong dalawa, ngayon, syempre, bumalik na siya sa'yo. Nagkabalikan kayong muli. Tapos, inaway mo naman siya ng inaway at hindi mo inalagaan kung ano talaga, yung purpose, kung bakit mo siya pinapabalik. Ayan. So, dito po nagkakaroon ng contradiction. Take note po, sa lahat po paggamit nito at sa lahat ng nagnanais ng ganito, kailangan kontrolin mo yung iyong emosyon, yung iyong temper, para ma-hold on mo yung tao. Kasi kung inanag mo siya, tapos aawayin mo siya, tapos gumagamit ka ng ganitong klaseng spell at kung ano-anong ritual, para lang sa pagpapabalik, isipin mo muna. Mag-isip-isip muna po tayo kung ano ba talaga yung nais natin sa buhay. So pagka bumalik na yung ating minamahal, dapat ang gagawin na lang po natin pagsilbihan na lang siya at kumbaga hangga't maaari iwasan po natin yung pag-aaway kasi medyo natitrigger yung utak nila dahil nga wala sila sa sariling katinuan. Kaya mas maganda po na hindi tayo mag-away at tiyakin natin na or sikapin natin na hindi na tayo magkaroon pa ng pagtatalo. Kasi dito po nagkakaroon ng contradiction sa katotohanan. Sa lahat po ng bakit tanong iba, nagtatanong sila bakit gumagawa ako ng ganito? Tapos ganito pa rin yung nangyayari. So isipin mo na sa sarili mo kung ano ba yung nagawa mong pagkakamali muna. Kasi meron dito pa rin pumapasok yung pagkakamali kasi kaya mo nga gusto siyang pabalikin para hindi na kayo mag-away pa.
para kumbaga sa halip, magkaroon kayo ng binding moment, magkaroon kayo ng quality time sa isa't isa na habang nandyan sa piling mo, gagawin mo na lahat ng paraan para iparamdam sa kanya na mahal mo siya kasi ikaw naman yung may gusto na magkaroon kayo ng binding, di ba? Kaya nga ginagawa natin ng binding at ginagawa natin ng paraan para magkaroon ng pagdudugtong muli sa isang medyo nagkakaroon na ng lamat at napuputol ng relasyon. So, kaya dito po napakahalaga po talaga ng tanungin muna natin yung sarili natin kung kaya ba nating magtiis unang-una at kaya ba nating pagtiyagaan yung magiging ugali kasi meron at merong impact yan. Meron at merong kumbaga sa gamot mga side effects yan. So, yung mga side effects nito ngayon dapat po well prepared ka dito. Kasi kung hindi ka dito naka-prepared, shoot, yung utak, pagka may narinig kang hindi maganda, ayun na, mag-aaway na kayong dalawa. So, yun pa rin po, temptation pa rin po yun kung papaano mo i-hold on o kung papaano mo hahawakan yung talagang pag-ibig mo. Ayan. So, dito po kasi nagkakaroon tayo ng contradiction sa katotohanan sa lahat ng ganitong pangyayari. So, kaya nga gusto, lagi natin muna, unang-una bago tayo gumawa ng ganito, kaya ba natin yung mga consequences na maaaring mangyari? Kakayanin ba natin yung mga bagay na magbabago pagdating sa ganitong sitwasyon? So, kaya nga po, magkaroon muna tayo ng pag-meeting ng ating sarili. At saka ikaw, ako, at saka ako rin. Kumbaga mag-meeting kayong dalawa kung alin ba talaga yung gusto mo. Kung gusto mo bang ikaw lang kumbaga yung nagmamanipula sa kanya at ikaw lang yung may gustong mangyari na maging ganito siya sa'yo or palayain mo yung tao kung hindi na niya kasi despite na ginawan mo siya ng ganito, halimbawa sa mga gumagawa, binines mo siya, bumalik siya sa'yo. Tapos, nakabalik na siya sa'yo, nandoon nga yung presensya niya, parang sinasabi sa madalas sabihin ng teacher ko dati. Ay, sabi niya, Miss Barlaan, sabi niya ganun sa akin. Bakit sabi niya, you are here, sabi niya. Pero sabi niya, but you are physically present, but mentally absent, sabi niya ganun sa akin. So, yun po yung na kasama mo nga yung taong minamahal mo. Pero, kumbaga, hindi siya kumpleto. Kasi, hindi lahat-lahat ay maaangkin mo. Kasi, hindi po natin kayang turuan ang puso. Kung ano po ang nais ng puso ng bawat isa. Ayan. Yung isip po, kaya natin kontrolin yan. Pero, ang puso, hindi na po natin makontrol yan. Kaya po, ito po yung maipapayo ko po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na bago po tayo gumawa ng love spell at inuulit ko po, ito po kasi ay mayroon ding kumbaga mayroon ding time lapse kumbaga kung kailan ito matatapos at kailan ito magtatagal. Ayan. Dito po, yung kung kailan ito matatapos, nasa sa inyo po 'yan. Kung yung bang paggagawa niyo po ba ng love spell kumbaga sinunod niyo yung talagang pag-aasikaso, yung pag-ibig, talaga na nawagas niyong nararamdaman. Hindi yung gusto niyo lang siya dahil kailangan niyo siya. Gusto niyo lang siya dahil gusto mong i-hold on lang para masabing meron kang relationship. Yun po talaga yung dapat yung talagang bukal na nasa yung puso. Kaya mo siya gustong bumalik kasi mahal na mahal mo siya. At pagsisilbihan mo siya, gagawin mo yung lahat para lang mapasaya siya, ganon. So, iiwasan yung mabuti yung pagkakaroon nyo ng pagtatalo, pagkakaroon nyo ng away, para yung pagbabay talagang maging mahigpit yung pagkakabuhol. Kasi pagka dumating yan sa bahay tapos wala siya sa sarili niya tapos parang mayroong kang nais anuhin tapos hindi niya masagot ng maayos kasi nga wala nga siya sa sarili niyang pag-iisip.
yan, nakitrigger ka na ngayon, mag-aaway na kayong dalawa. Sabi niya, ano na naman ang, nagdire-diretso ka na. Hindi mo na inintindi kung bakit bakit ka gumagawa ng gayuma. Ayan. Sa lahat po ng aking mga pinayuhan na ganito, ito po dapat yung iniintindi nyo muna. Magkaroon muna kayo ng pag-meeting ng inyong sarili. Kaya lagi kong tinatanong kung mahal mo ba talaga? Kasi doon kasi sa pagmamahal na yan kasi kita mo ang puso, 'di ba? May tinik yan. Tapos yung puso ng mahal ng Panginoong Hesukristo, may tinik yan na nakabalot. Kasi talagang tatarot yan yung sakit. Paduduguin kang talaga. Tapos may apoy. Siyempre, may apoy para sumiklab. Sumesting kung hanggang saan ka. Tapos may krus, papasanin mo kung hanggang saan mo kayang tiisin yung pag-ibig mo sa kanya para ma-hold on mo lang yung inyong relasyon. Ayan po. So, dito talagang hindi basta-basta po na kahit na gumagamit ka na ng gayuma, huwag kang pakapakampante na ikaw na lang talaga yung kanyang iibigin. Kasi unang-una, kailangan mo munang punan yung iyong obligasyon bilang isang asawa, bilang isang girlfriend, bilang isang boyfriend, ayan, na wag mong pababayaan. Halimbawa, nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan, imbis na ikaw yung magtataas ng boses o ikaw yung magagalit, pwede ka na lang sanang mag-cool down. Ayan, at tatanungin mo na lang kung halimbawa kung pauwi yung iyong asawa, o love, ano ba ang pwede nating ulamin? Ito na lang. Kumbaga, wag ka nang pa ng ikaiinit ng ulo ninyong dalawa. Kasi kahit ikaw din ikaw din na gumagawa ng gayuma at nagpapagawa ng gayuma para maging sayo, dapat magkaroon ka rin ng pagtitimpi sa iyong sarili. Kasi unang-una kaya mo yung ginagawa dahil kailangan mo yung iyong partner at mahal na mahal mo siya. So ipapakita natin yung ating pagmamahal sa kanya para yung bisa ng gayuma ay talagang dumikit, parang ano yan, yung glue na dikit na dikit. Ayan. Pero kung cola lang yung ginamit natin at yung ano lang ang ginamit natin, kumbaga tapos madali din matanggal kasi madali din mag-init yung ulo natin at hindi natin mahawakang mabuti yung ating temper. Ayan, doon po nagkakaroon talaga ng contradiction. Ayun po. So, napakahalaga po talaga dito kasi hindi porket na gumagamit tayo ng gayuma, titiwala na tayo na kahit anong gawin natin sa tao na ginagayuma natin, okay lang. Kasi habang lalo na pagka nagkakaroon siya ng konting ideya, bakit ganun yung nangyayari sa kanya. So, iwasan din po natin na malaman ng taong ito na siya ay ginagayuma kasi maaari niyang ibalik sa'yo at maaari bumalik sa'yo yung gayuma. Ayan. At ikaw na yung hindi maka-move on sa inyong dalawa. Ayan. So, kaya nga dapat isipin muna natin bago tayo gumawa ng mga bagay-bagay kung kailangan ba nating i-hold pa yung isang tao sa pamagitan ng gayuma or kailangan ba natin itong palayain at bigyan siya ng space para mapag-isip-isip niya kung sino ba talaga ang mas importante sa buhay. Kung ikaw ba na present niyang kasama ngayon or nasa ibang kanlungan siya para po ma-testing ng taong ito kung alin ba talaga yung ipa-priority niya. Ayan. So, mostly po sa mga mister na babae, danas ko rin po yan, yung mga mister na babae. So, dito po talaga, kailangan po nating bigyan siya ng space para maisip niya kung sino ba talaga yung mas importante sa kanya. And then, at matiyak natin na pag nagbalik sa atin, talaga bang magbabago na siya. Ayan. So, kasi pagka hindi pa rin po siya nagbago, hindi pa rin po yun kasi
hindi pa rin kayo masyadong magkakaroon ng kasiyahan kanyang gawain. Ganon. So, kaya nga po mas maganda na pagka bumalik sa inyo yung inyong asawa ay asikasuhin nyo siya at pahalagahan nyo siya kung talagang mahal na mahal nyo siya. Ngayon, kung ang isip nyo naman ay hinuhold on nyo na lang itong relationship na ito, alang-alang sa inyong pinagsamahan at sa inyong mga anak or sa mga maiiwan na hindi prepared sa ganitong pangyayari, ay dapat pong tanungin nyo itong inyong partner kung talaga ba yun na talaga yung kanyang pinili at yun na ba talaga yung kanyang pagisamahan. Ayan po, para hindi po tayo nasasaktan. Kasi mahirap din pong masaktan at masakit po ang masaktan. Sa akin po kasi minsan ang second choice ko po kasi dito ay pagka kasi gagayumahin natin yung isang tao. Pagkatapos po nung yung gayuma bumalik siya doon sa kanyang mga gawain or hindi niya pa rin kinakalimutan yung kanyang gawain, ay wala naman pong talagang kayong maaayos na pagsasama kasi mag-aaway at mag-aaway pa rin po kayo. Ayan. Kasi kumbaga, nandyan lang siya sa'yo, ito hold on lang niya. Although, marami pong klase ng gayuma. Yung may gayuma po na pampaadik, na parang siya sa'yo. Ayan. Pero alam ko po yata, sigarilyo po yata yun na ginagawa. So, dito po, pagka dapat yung alam natin kung anong klaseng gayuma yung dapat unang-una nating gagamitin. Kung ito bang gayuma ang ginamit natin ay pampabalisa lang ba? Kung ito bang gayuma na ginamit natin ay pampasukot lang ba? Or ito bang gayuma na ginamit natin ay pampaadik? Kaya magkakaiba po kasi ito. May mga parte-parte po ito. So, kung yung ginamit mo lang ay pampabalisa, balisado lang siya. Talagang kasama mo lang siya sa loob ng bahay. Pero kumbaga, hindi pa rin siya nakakapag-isip ng masama, ng maganda at hindi pa rin siya magandang kausap. Kasi nga, balisa nga siya. Kaya, pero kung ang ginamit mo naman ay pampasuko, oo nga, susuko siya sa'yo. Hanggang doon na lang siya sa pagsuko. Kasi, hanggang doon lang yung bisa ng gayuma. Pero kung yung ginamit na gayuma ay pampaadik, talagang haling na haling siya sa'yo. Parang yung bago pa lang kayo nagkita. Ayan. So, dito po talaga, sisipatin po natin kung anong klaseng gayuma yung ating bang ginagamit. Pero ang gamit natin gayuma ng Haring Solomon at gayuma ng Haring David. Meron pong may consequences po kasi ito na kailangan natin puhunan at kailangan dapat yung ginamit natin, ipakita natin yung pagpapahalaga sa tao. Kasi dito po kasi sa pagtatalakay natin sa gayuma ni Haring David at ni Haring Solomon, si Haring Solomon po kasi ay pinahalagahan niya lahat ng babaeng minahal niya. Ayan. So, si Haring David din po ay ganun din. Pagka may nagugustuhan siya, talagang pinapahalagahan po niya. So, dito po, kailangan din yung talagang pagpapahalaga sa isang taong minamahal. Ayan. So, natural, pagka pinahalagahan mo yung isang taong minamahal mo, iiwas dalawang mag-aaway. Ma'am. Okay. So, sa binanggit mo na tatlo, iba-iba palang klase ng human. No? Merong pampabalisa, may pampasupot, pampaadit. Ano yung pampaadit? Yan, tanong ko. Kalimutan ko yung iba, ang ginagamit nila yung mga pampaadik, yung panty, yan. Yan. Kumbaga, kaya lang po ito, hindi po agad-agad. Panty, sigarilyo, yan. So, yung sa iba po kasi, hindi ko na po yun masyadong kabisado. Kasi, ang alam ko lang po kasi yung gayuma sa panty
yung mga yung ginamit natin na panty ng 3 araw o kahit na ilang araw pa yan. Basta ito ay nilublob mo sa tubig at kinusot-kusot mo siya. Tapos basta kayo nang gagawin mo at gagamitin mo para pampainom sa kanya. Yung bang pagkakasama mo siya, meron naman siyang lambing. Maglalambing pa rin siya sa'yo. Kaya lang, madaling uminit yung kanyang temper. Kaya mas maganda pa rin na yung pagtitimpi mo rin nandoon. Ayan. Kasi parang pag nagkakamali ka ng konting sa kanya, biglang nawiwindang yung utak niya at parang nagigising siya ng kaunti. Ganon. Yung parang yung natutulog lang siya, ma'am, ng ano lang, yung tulog ng ano, kunting-kunti nagigising, parang ganon. Ganon po kasi ang gayuma. So yung iniingatan nating mabuti para yung bisa ay talagang kapit na kapit. Ayan, parang rugby, parang yung Lucio na talagang kapit na kapit. Ayan. May patience ka, wag mo siyang awayin. Hayaan mo lang siya ano yung sabihin niya, kaya pero dapat po yung paggamit ng panty, dapat po yung matagal ng walang bihis-bihis. Yung talagang nagtututong-tutong na. Ganun ba yun? Yes, yun talaga nagtututong-tutong na para yung latak talaga nandun kasi ang proseso naman kasi noon pagka nilabahan mo na kaya mga 3 araw hanggang 7 araw po kasi ang ano niyan ang proseso niyan. Ngayon ay tiisin mo na lang munang mga tinga-tika na. Ganun ba yun? Opo, ganun po talaga yun. And then, pagka kinusot mo yun, syempre, medyo malabo-labo yung pinagkukutan mo. Kailangan, papalinawin mo pa po yun at papatiningin mo pa po papatiningin mo pa yung pinagkusutan mo para hindi naman kitang-kita. Bakit ikaw malabo yan at bakit may amoy yan? Amoy yan sa minsa yung gano'n. Sa kape, hindi siya mahalata. Diba? Timpla ng kape, hindi siya mahalata. Yun. So, yun pala yung mga pampaaddict. Ang hindi ko alam yung yung sa sigarilyo na sinasabi mo, ano ba yun? Parang may nilalagay sa something. Ma'am, hindi ko po alam yung pamamaraan ng sigarilyo, ma'am, kasi nasa lang po ako na-concentrate lang po ako sa pampabalisa, pampasuto, yan. Okay. So anyway, meron tayong nag-comment dito si Emma Navarrete. May ritual pa na pagmalayo at wala ng komunikasyon? Meron daw bang ritual siguro yung kanyang asawa o boyfriend malayo na, wala na rin total communication, siguro gusto niya pabalik yun? Actually po, meron pong ginagawang proseso diyan talaga, yung talagang mga weekends na po ang gumagawa nito, tapos yung mga matataas na po ang antas talaga na ginagawa po nila na pwedeng paglayuin yung gusto nilang paglayuin kasi meron lang pong proseso na ginagawa or ritual na ginagawa. Ayan, pwede pong ang nagre-ritual nito at yung mismong gagawa, and then mayroon din siyang ipapagawa na dapat sundin dito sa magpapagawa. Ayan. So, ito po kasi dito pinapayag ko sa itong wala na silang communication. Kumbaga nagkalayo sila, totally walang communication. Kung tinatanong niya kung may ritual daw ba doon. Yung lumayo na, tapos totally wala silang communication. Wala na silang communication. Akala ko yung paglalayuin para hindi na sila magkaroon ng communication. Ayan. Sorry po that. Gusto niyang pabalikin. Totally walang meron naman po
tayong mga pampabalik niyan. Meron po pwede po tayong gumawa ng ritual ng mga pampabalik. May pwede po ito sa kandila, pwede po namang aura na pampabalik. Ayan. So, and then, kung tayo po ay magkakaroon ng mga ganitong problema, unang-una po, naipapayo ko na po sa lahat na kailangan po nating magsuot ng mga gagamitin para dito, like for example ng sinukuan, ng pink quartz, ng ruby, ng redstone para kumbaga makatulong na mailapit sa iyo yung nais mong magkaroon ng contact. And then pwede din po ito sa larawan, ayan, at pwede din pong may mga proseso din po ito na kung paano ilalagay sa ilalim ng unan, ayan. And then, meron pa po yung isa na pampabalik, kung ikaw ay merong larawan nitong taong ito at meron ka ding, meron yung ginagawa ng iba sa kandila, and then, kung meron kang mas maganda yung mga niyang damit, yung mga gamit ng damit, pwede mong laging ihahampas yun sa para maalala kanya. Kasi hindi lang naman po yung ginagamit sa pagpapauwi ng tao o pagpapabalik ng tao. Kahit na malayo yung isang tao, basta meron siyang damit sa'yo at meron siyang gamit sa'yo na gamit na, pwede po yung gawan ng ritual para siya ay kumbaga magkaroon ng may maglapit sa kanya na bigla kanyang maalala at maisip kanya. Kasi kung napabayaan po natin yung ating komunikasyon sa ganitong mga LDR, dito po kasi talaga nagkakaroon ng conflict kapag ka LDR yung isang tao, tapos napapabayaan po natin yung ating communication. Dapat po lagi pagka wala na tayong ginagawa, pampon tayo lagi. Lagi natin i-activate yung ating komunikasyon sa ating mga asawa, sa ating mga minamahal, para po dumating yung oras na ganito. Kumbaga, alam mo kung ano yung ginagawa niya, alam mo kung ano ang nangyayari sa kanya, ganun. So, dito po, marami po tayong pwedeng gawing paraan para dito. Although ito man po ay nasa paraan ng nasa gayuma, pero hindi po ito ganung katindi para sa gayuma. Ayan. Okay. And then, ito hindi naman question, nag-hi lang. So, shout out. Pero hindi ko mabasa ang pangalan niya kasi siya ay character siya. So, sabi niya, hi. And also to Floresma Dominga, good evening po. So, wala po. So, ako na lang mag-question. Yung bang nasabi mong gayuma mountain, gaano katagal yun ang effect at kailangan ba araw-araw gawin yun? For example. Meron po tayo kasing effectivity. Depende po doon sa tao. Halimbawa, kung yung tao masidhi kanyang minamahal at kumbaga papabayaan lang yung sitwasyon yung dalawa dahil meron kayong hindi pagkakaintindihan at meron kayong pinagtatalo ng bagay, ang effectivity po nito ay pwedeng kinabukasan or sa sunod na araw, isang linggo, ganyan. Pero po, ang iba, minsan umaabot ng 7 araw o 3 linggo bago ito umepekto. Ganun po. Depende po sa proseso. Okay. Depende sa proseso. Pero kung sakali naman, yung kagaya ng nabanggit nga niya, paano niya pababalik? For example, yung taong yun, sabihin natin, ayan, for example, yung asawa mo, example na lang, asawa ko, for example, nagkaroon ng isang babae, nagkaroon ng other, third party, for example, masigli yung kanyang pagmamahal doon. So, yung pagmamahal niya sa akin nawala na. Meron man, pero nabawasan. So, paano mo mapapabalik yung pagmamahal ng asawa mo sa'yo, sa akin, para mawala na yung pagmamahal o attention niya dun sa babae?
pumasok sa kanya. Meron ka bang Ganito ganong po ang dapat gawin dito, ma'am. Kasi halimbawa, kung ang iyong asawa ay haling na sa iba, at kumbaga sa ngayon ay yun na yung kanyang apple of the eye, at yun na yung pinaka-importante sa kanya. Ang magandang gawin po dito habang ginagawan mo siya ng mga gayuma, kung ito pang ginagawa mong gayuma, yung bang pampa-addict sa'yo or yung pampasuko o yung pampabalisa, gumawa ka po nito, dapat po yung iwasan mo po na mag-away kayong dalawa kasi puro lang dapat love para yung pagbabinds talaga nandoon kasi umalis man siya sa feeling mo, ikaw pa rin yung aalalahanin niya, ay iniwan ko ang honey ko. Sabi niya gano'n. Iniwan ko si baby ko, kawawa naman siya nang dahil lang dito sa babaeng ito, gano'n. Kasi darating at ang gayuma din po, take note sa lahat, ang gayuma din po ay kumbaga nakakapag-reveal din po kung sino talaga ang tunay na mamahalin. Ayan. Okay. So, kailangan pala, if ever, wag mo na siyang away. Tanggapin Yes, mo na wag po. ano yung mangyayari. Parang ganon. Kawawa naman pala yung babae. Kawawa naman sa sitwasyon, no? Yun. So, kumbaga, puro pag-taste talaga ang gagawin mo para mapag-addict lang yung mahal. Yes po. Totoo po 'yun. Kasi ganun po ang nangyari sa aking ina. Ang aking ina po kasi nung unang-una, talagang wala po siyang gusto sa tatay ko talaga. Ang tatay ko lang po talaga ang gumamit ng sigarilyo para siya pausukan ng 3 beses. Nakalanghap siya ng usok, pangatlong beses ng daan sa kanya ng tatay ko, sumunod na po siya. Ayan. So, doon po dahil sumunod na siya doon sa tatay ko, pinangatawanan na po niya yung pagka-asawa nila para ano man yung nangyari, mambabae man yung tatay ko, wala siyang ano, wala siyang kumbaga hindi sila nag-aaway, pinapabayaan lang po niya hangga't kaya niyang tiisin. Ayan. Kaya po hanggang sa huli, sila pa rin yung magkasama. Okay. So, imagine yung nanay mo walang pag-ibig sa tatay mo. Tatay mo lang may pag-ibig doon, ginamitan na ng gayuma. So, parang na-develop na lang yung mother mo doon sa tatay. Parang, Na-develop na lang din po siya nung katagal-tagalan at talaga pong kasi siyempre pinangatawanan niya yung pagkakaroon ng buong pamilya at ayaw niya nga talagang magkahiwalay at ayaw niyang masabi na hanggang doon lang kasi siyempre iba po yung mayroon talagang prinsipyong sinusunod. Ayan. okay. So, sino pa nagtatanong? Ako na lang magtatanong. Wala pa nagtatanong doon sa mga audience natin. Paano kung let's say, for example, yung boyfriend mo or yung asawa mo, ginayuma mo, for example. And then later on, dahil sa ginagawa niya, parang kumbaga parang, may effect man yung gayuma, hindi naman ganun ka-effective pa. Kumbaga, hindi mo nakikita yung talagang total result or doon sa ginagawa mo. What if nag-change ng mind yung ikaw, for example, gumagawa ng gayon sa asawa mo, sa boyfriend mo. Gusto mo na tigilan yung panggagayuma kasi parang nangyayari, hindi pa rin nangyayari yung gusto mo. So, kumbaga, bumabalik sa'yo, of course, and then, kaya lang, haling pa rin dun sa babae niya, so, parang may time na sumusunod na, possible ba yun na pwede mong tigilan at yung gayuma ay hindi na talaga mag-take effect? Or may possible pa rin na mag-take effect pa rin kahit na nag-stop ka na? Pwede mo naman pong hintuan kung itong gayuma sa tingin mo ay hindi ganong epektibo kasi sabi ko nga, depende doon sa gayuma na gamit mo. Ayan. So, dapat dito iisipin muna natin kung ano ba talaga yung klase ng gayuma na ginagamit natin para alam natin kung hanggang saan ang effectivity nito.
Ngayon, kung ang gayuma na ginamit natin, ipampabalisa natin, suko, ayan, suko talaga sa atin. Kaya nga, sabi ko nga, pero kahit na under ng gayuma ang isang tao, kung ang kanyang puso ay talagang mahal ka, malilink lang siya halimbawa pang sumandaling panahon, tapos babalik na naman siya sa'yo pagkatapos nung parang season yan, ma'am, na na dumadaan lang, ganon. So kasi meron taong gano'n na nagkakaroon ng kumbaga dahil sa season, nagkakaroon siya ng nagustuhan ngayon. Tapos siyempre, mainit pa kaya haling na haling siya. Ikaw, di bali, asawa ko naman yan eh. Kahit na anong oras pa pwede ko yang balikan, ganon. So, may mga tao kasi na ganun yung mga rason. Talagang yung bang kakitiran ng utak, 'di ba? So, ang actually naging yung asawa kong una ganito ang naging rason niya sa akin dati. So, sabi niya asawa ko 'yan eh. Kahit na anong oras sa pamilya ko uuwi kasi asawa ko 'yan. So, ganun ang kahit naman babae siya at ang sagot lang niya sa akin, hindi naman kita pinapalitan kundi dinadagdagan lang kita. So, yun po talaga yung mga ganitong rason. Season lang tapos imahin mo siya para hindi siya matuluyang mahumaling doon sa ano niya, pero meron ngang pagbabago, may mga uh, magaganap na pagbalik niya sa iyo kasi kumbaga kasi alam niya na ikaw yung asawa niya. Oh. At ikaw yung pwede niyang may mga lalaki kasi minsan or may mga babae na sinasabi na ikaw talaga yung pangmatagalan ko at ito ay laro lang. May mga ganun po kasing mga pangyayari. So, dito, nasa sayo kung gusto mo pa rin ituloy yung gayuma. Kasi pagka tinuloy natin yung gayuma, halimbawa, tapos hindi natin napunan yung mga dapat na obligasyon natin sa isang relasyon, at talagang hindi natin natimpi yung ating mga sarili, nagkakaroon po tapos isa pa pong masasabi ko, ma'am, dagdag doon sa iyong katanungan. Dapat po, halimbawa, kung ang ikaw na nais mong magpagawa ng gayuma, dapat isa lang yung taong hihingan mo ng payo or ng isa lang yung taong pinagpapagawaan mo ng gayuma. Kasi kung sa iba-iba ka pa kumukonsulta, despite na may ginagawa ka na pala, may ginagawa ka na sa sarili mo, tapos pinapagawa mo pa dito sa iba, talagang magkakaroon ng rumble yun. Parang kumain ka ng kung ano-ano sa loob ng tiyan mo at nagsuntukan. Ayan. So, ito pa po yung lilinawin ko sa lahat, ano. Dapat kung manghihingi tayo ng opinyon at magpapagawa tayo ng payo ay ng gayuma sa isang nakakaalam nito, dapat po mag-stick tayo. Parang pag-i-stick natin sa pag-ibig. Ganun lang din po yun. Kasi, titiyakin po natin na kumbaga na, kung lalo na, nung doon sa taong pagawan natin, meron naman tayong nakikitang pagbabago, kailangan lang natin talagang maghintay ng talagang full-time kasi ang lahat ng bagay, wala naman pong nakakakuha ng agad-agad nandyan na sa'yo. Kasi kagaya kung ang Diyos, oo, kasi sa isang pitik niyang ganyan, dyan na sa harapan niya. Pero tayo, kailangan pa nating maghintay ng kung hanggang saan, ganyan. Kasi hindi naman po lahat na pwedeng, hindi naman po nakalagay kasi doon sa gayuma na, effective today, ganon. Effective mamayang gabi, ganon. Sayong-sayo na siya at wala nang makakaagaw sa iyo, ganon. So, hindi po, mayroon pa rin pong challenges sa both sides. Challenges sa iyo na nagpagawa at challenges din dito sa iyong ginagawan. Ganon. So, ang pag-ibig naman po, ma'am, kasi pagkatunay yan, kagaya nga ng sinasabi ko kanina, kung ang asawa mo naman na ginaganon mo ay malaro talaga at ang tingin niya sa iyo ay asawa ka, talagang pambahay ka lang, anytime po pwede kanyang balikan at anytime na
na ano man ang gawin niya, nandiyan ka lang. Kasi aabutan ka niya sa bahay kasi tingin niya sa'yo pambahay ka lang. So, mayroon po mga ganitong mga paltarason na tao talaga na nakakagigil minsan, sarap pitikin, ma'am. Pero, totoo talagang nangyayari yan. Karanasan ko po kasi yan sa asawa ko. Magkasama kami ng asawa ko, tapos sasabihin niya sa akin, bakit? Sabi niya, ah, ay, may nakita akong magandang babae, mamayang gabi, aakit ako doon ng ligaw. Sabi ko, ganun, ha? Sabi ko, ba't kaakit doon ng ligaw? Siyempre, sabi niya ganyan, guys, makitang dagdagan, sabi niya ganun sa akin. Yung bang parang pabiro niya sa akin, pero seryoso pala siya sa ganung bagay. Kaya talagang dinagdagan niya po talaga ako. Yun po talaga yung ano, kaya sabi niya, asawa naman kita kasal tayo, sabing ganon. So, ano po ang irarason mo pagdating sa ganitong mga bagay, hindi po ba? Di magtsatsaga ka talaga. At saka ang pag-ibig po, hindi basta-basta. Talagang magtsatsaga po tayo dito. Hindi po yan, sabi nga ng mga matatanda, hindi yang kaning mainit na isusubo mo kapag ka napasok ka ay iluluha mo. Ayan, tatamasahin mo pa rin yung init kahit na putok-putok na yung dila mo at napaso na. Ayan. So, ganito po talaga ang pag-ibig. Either gamitan mo pa yan ng gayuma, meron ka pa rin titiising bagay. Hindi lang po talaga iaasa mo doon sa gayuma na lang ang magtatrabaho sa'yo kasi may mga consequences pa rin yan na dapat mong tuparin at dapat mong sundin. Siyempre, natural, huwag mong pababayaan. Nagpagawa ka ng gayuma, tapos ay hindi mo naman natinupad yung iyong gawain sa kanya at yung pag-aasikaso mo sa kanya hindi mo naman natinupad. Ayan, mawawalan po yun din yun ng bisa, ganon. Okay. So, bawat gayuma pala, bawat gayuma, base sa nabanggit mo, if dapat may katapat, meron kang meron kang isasakripisyo. Pinakapalit nun. Have sacrifice. Pinakapalit. Tama? May tanong lang ako, kasi nabanggit mo yung tatlo, di ba? Since wala pang nagko-comment sa atin. Di ba? Yung nag-comment about trading. So, it's off dun sa topic natin. Meron lang akong tanong, yung, let's say, dun sa tatlo mong gayuma, pagpabalisa, pampasuko, at saka yung adik-adik. Diba, yan tatlo na yan, pwede mong pagsabay-sabay gawin. Kung ngayong araw na to, so forth and so on, ginawa ko yung pampaadik, ginawa ko yung pampabalisa, ginawa ko yung pampasuko. So, pwede yung gawin magkakasabay. Pwede mo siyang gawin ng magkakasabay para, kumbaga, para yung epekto niya minsanan. Kaya lang, pag ginawa mo siya ng sabay-sabay, dapat ikaw lang yung gagawa at hindi mo na ipapagawa pa sa iba. Okay. Tsaka kung may gawa, ganito, pagka halimbawa meron ka ng nag-consult ka na sa ibang may mga alam. Halimbawa, at alam mo yung pinagkonsultan mo na yun, nakakaalam naman at alam mo naman ligit naman itong pinagkonsultan mo na ito. Tapos nagpagawa ka sa kanya. Tapos sasabayan mo rin siya ng gawa. Magkakaroon po din po yun ng magkakaroon po yun ng kumbaga ng paunahan kasi ganun po yun, yung parang tagisan. Kaya mas maganda kung isa lang talaga ang gagawa. Dito lang po naman nagkakaroon ng constant work. Kung depende po kung ano yung order ng pinagawa nyo na kailangan gawin mo itong bagay na ito, kailangan gawin mo itong bagay na ito habang ginagawa ko itong ritual na ito or itong spell na ito, dapat meron ka rin gawin sa buhay mo na ganito, ganun. Pera na lang po kung ganun na may binilin po sa inyo na kailangan nyong gawin. Ayan. Okay. And then, yung panggayuma na itinanim mo dun sa PF mo, dun sa husband mo, for example,
Kumbaga, hindi na ba yung matatanggal o may expired? Pag let's say, for example, napabalik mo na siya at bumalik yung kanyang init ng pagmamahal sa iyo, for example. And then, in-stop mo yung panggagayong mo sa kanya kasi bumalik na siya eh. Pag binitawan na niya yung kanyang other woman, bumalik na siya sa'yo. So, at syempre, bumalik na at okay naman na kayo, in-stop mo na yung panggagayuman. Possible ba yun na magbago siya ulit? Or kailangan mong dire-diretsin yung panggagayuman mo? Na walang tigil. Puro gagayumahin mo na lang yung gagayumahin kahit na haling na rin siya ulit sa'yo. Minahal ka na niya ulit. Bumalik yung kanyang init ng pagmamahal sa'yo. Dito po nga natin, kagaya nga po ng sabi ko kanina, dito po natin masusubok ang puso. Kung ang puso ba talaga ay tunay na nagmamahal o hindi. So, dito po, kaya pinag-uusapan natin ito na ini-input natin yung puso dito. Kasi, ang gayuma, halimbawa, continuous mong ginagamit, tapos, yung bang naging maayos na kayo, back to normal na kayo, kung idediretso mo pa ba yung gayuma. I-try mo po itong putulin sandali ang mga araw, ganon, para matry mo na matesting mo na bumalik na nga ba sa iyo yung kanyang pag-ibig. Ayan. Kasi meron po tayong minsan na lalo na kapag nakaramdam itong taong ito na ginagayuma mo siya at meron siyang alam na kumbaga nakakaramdam siya, ay yun po talaga, mahihirapan pong makapasok yung gayuma sa kanya. Or nasa ilalim pa siya ng dati pang ng gayuma sa kanya, yun po ang masaklap. Okay. So, kailangan talaga, baklasin bago ka manggayuma ulit. Oho. Yun. Pero pag hindi naman nabaklas, ginayuma, let's say, pero ano pa rin siya ng gayuman ng iba, ng gayuma ka rin, hindi mo pa napaklas, nagpatong-patong na yung gayuma sa kanya. Ang dulot lang po nun, ma'am, kalituhan. Parang yung naduling siya. Naging dalawa yung tingin niya. Ganon. So, that's the reason kung bakit minsan hindi, kumbaga, isang tao na ginagayuma, pag let's say, nag-overlap yung kanyang gayuma, madalas, nawawala sa sarili. Opo. Usually po lahat ng ginagayuma, talagang wala po sila sa sarili nila. Kasi hawak-hawak mo nga yung kanilang isipan eh. Hindi naman yung puso ang hawak mo doon, yung isipan. Kaya take note po, ang gayuma po ay sa puso, ay sa isip, hindi yun sa puso. Kasi ang tunay na pagmamahal, wagas yan. Yung talagang kusang tutubo dito at kusang mararamdaman. Kaya nga po, ito po yung kinukontra ng iba. Bakit ka pa magpapagayuma? Bakit kapag manggagayuma? Or magpapagawa ng gayuma? Na parang niluluko mo na lang din yung sarili mo. Kasi ikaw lang yung may gusto. Kasi ito po yung rason ng iba. Ayaw mo ba na mahalin ka niya talaga ng buong buo? At ayaw mo bang maramdaman yung pagmamahal na talagang wala kang ginagamit, kundi maramdaman mo na talagang mahalaga ka sa kanya. Ayan. Genuine po kasi yung talagang galing dito sa puso, hindi galing sa gayuma. Kasi ang gayuma, ano po ito sa black spell. Ayan. Kumbaga nakarugtong sa black spell. So, ibig sabihin, gamit na makakaliwa po ito, hindi makakanan. Okay. So, ibig sabihin, pag gumagamit ka pa nito, nagkakaroon ka ng kasalanan sa Diyos. Tama ba? Opo. Tingnan niyo po si Haring Solomon at si Haring David, nagkaroon po sila ng kasalanan sa dami ng kanilang naging asawa. Hindi po ba? Pero kung hindi naman mo gagamitin sa ganon at gagamitin mo lang para pabalikin yung asawa or boyfriend, hindi naman siguro kasalanan. Depende po kasi man kung ano yung pagkakasal na kagaya niyan po, yung sabi mo nga, kung ito ay may kung ito yung inyong kasama,
at gusto mo ring i-save yung pagsasama, at base sa iyong kahilingan, magkaroon ng pagkakabalikan ulit, yun po, hindi naman po yun masyadong mabigat. Ulit, hindi masyado. Hindi po masyadong mabigat. So, hindi siya kasalanan. Hindi siya totally mortal sin. Venial sin lang. Ang magiging mortal sin po talaga dito, ma'am. Yung may asawa yung tao, tapos gusto mo siyang gayumahin dahil gusto mo lang siya at gusto mo siyang makasama para hiwalay niya yung totoong pamilya niya. Yun po talaga ang kasalanan. Ayan, kasi gusto mo kayo lang. Pero yung matagal na yung inyong pagsasama, kumbaga, nagkaroon lang ng ganitong kumbaga, medyo lumingin lang ng pansumandali sa iba. Ayan, kaya nga po, mas dali po mabuti kung ito ba yung asawa mo kasi yun nga yung rason na sinasabi ko na ikaw yung gusto kong makasama panghabang buhay. Kaya lang maglalaro pa rin ako, parang ganon. May mga tao po talaga kasing ganyan. Meron naman tao yung talagang stick na stick. Ayan. Pero yung ganito po, yung alang-alang sa mga anak, para magmapo yung muli, hindi po ganong kalala ang kasalanan nito. Kumbaga medyo mild lang siya. Hindi po kagaya ng ikaw na tao na meron ka ng pananagutan o kaya ikaw na tao na wala kang pananagutan tapos yung gusto mo walang meron na ring pananagutan at aagawin mo siya dito sa kanyang minamahal o dito sa kanyang kapartner, yun po talaga ang mortal sin. Kasi dati, nung kasagsagan pa po nag-entertain po ako ng ganitong mga pangyayari. Nasabi ko na natulungan ako, kabit pala. Profile. Ayan. So, yun po yung masaklap. Dito naman po sa mga hindi kasal, halimbawa, tapos matagal na silang nagsasama, pwede naman po kasi ito para pang binds ng kanilang pagsasama hanggang saan. Ito po kasi may minsan po pagka isipin po natin pagka tayo ay nagpapagawa ng ganitong gayuma, nandiyan din po yung pag-aantay natin at pagtitiis natin na pangahawakan natin na meron pa na pwede pang gawin ng paraan ng ganito. Kasi yung masidhing lahat po kasi ng curse, di ba po yung iba, like pag nagko-curse yung iba, ganito din po sa gayuma. Yung masidhi, yung talagang kasibul-sibulan ng iyong pag-ibig talaga. Yun po talaga ang inaano dito para magkaroon ng tsaka yung pagtitiwala mo na kayang-kayang gawin ito na pwedeng gawin ito. Hindi po yun kasi minsan nagdadalawang isip tayo na dumarating yung point na bakit wala pa rin? Bakit ganito pa rin? Ganon. So, maghintay po tayo at kumbaga despite na tayo na yung gumagawa nung expel halimbawa. Kasi hindi po agad-agad yan. Meron yung late response. Depende po sa klase ng pagmamahal na nasa inyong dalawa mismo. Ayan. Kaya nga minsan, dito po sa mga dito po sa mga tinatanong ko, mahal na mahal mo ba siyang talaga? Kasi kung mahal na mahal mo siyang talaga, kailangan mo kasing tiisin yung mga consequences na mangyayari. And then, pagka nakikita ko po yung isang tao na may pag-asa pa naman siyang magbago at may pag-asa pa naman siyang bumalik at talagang hindi na siya kasi meron yung taong walang pakialam sa daigdig. Kahit na ano yung ginawa mo sa kanyang mabuti, hindi na niya aalalahanin kasi haling na siya. Kumbaga. Or, ang isang tao naman na ito, halimbawa, na dati siyang nagkaroon or dati na siyang
nagayuma or dati or mayroon siyang alam na gayuma tapos gagayumahin mo rin po ma'am. Nako, magkakaroon po ng contradiction dito. Kaya dapat marunong muna tayo makiramdam. Kasi may minsan, pagka nakikita natin na tumatalab yung ating ginagawa, and then maniwala po tayo na ganito. And then talagang mag-work out po tayo dito para hindi na maulit na magkaroon pa kayo ng pag-aaway. Kasi pagka nagkaroon kayo ng pag-aaway, ano na naman yun, mare-reverse na naman po yun. Ayan. Parang magbaback to zero ka na naman ulit. Ayan. May isa na lang ang question. Nakaka-identify ka ba ng mga tao kay gayuma? Kasi yung mga gayuma, na-identify mo pa sila? Meron po yung taong na may mga gayuma kasi ikaw naman po mararamdaman mo mismo. Halimbawa kung ako, ang alam kong may mga taong may gayuma kasi malayo pa lang ako, iba na yung pakiramdam ko sa kanila. Nagiinit na po yung kanang tainga ko. Kasi ang kanan po ay tao, ang kaliwa po ay elemento. So, pagka na malapit ako dito sa taong ito or malapit ako doon sa crowd ng taong merong ganito, talagang nararamdaman ko na po yan at talagang merong ibang mainit na dumadampi sa akin na na pasabi na agad-agad na, mag-iingat ka dito. Meron yung taong may hawak ng ganito. So, basta sasabihin sa akin yan ng bantay na merong kumbaga or mararamdaman ko na, alam ko na kung meron yung taong may hawak ng gayuma or ng panigalpo or ng kung ano pa mang bagay. Iinit po kasi yung kanang tainga ko. Kaya yan. Okay. So, dumating na tayo sa finale natin, sa final hour natin, Miss Maudine. So, meron kang parting word sa mga viewers natin kasi since wala nang nag-comment tanong about dito, so ilan lang, isa lang. So, meron kang parting word sa kanila about sa topic natin ngayong gabi? Meron po akong mensahe sa isa pa nating taga-subaybay na na hindi ko na po i-mention yung name niya. Sana kung pagpapaura po, pwede po kayong magpaura sa akin. Pero dapat sana sa ating mga nagtatanong, direkta po kayo, direct to the point na po tayo para malaman ko kung ano po yung nais nyong tukuyin sa buhay natin. Kasi pagka ganyan po, nagliligoy po tayo, hindi po natin sinasabi kung ano pa talaga yung ating maging matapat po tayo. Kasi kahit naman po sabihin nyo na mahal na gusto ko itong taong ito, makikita pa rin po natin kung ano talaga yung nilalaman talaga yung tunay na motibo nyo kung bakit gusto nyo ng pampabalik at saka ng pagbabinding. Ayan. So, at saka doon po sa ibang mga mga kakilala na po natin na talagang ginagabayan po natin pagdating sa ganitong mga bagay, sa lang po, syempre, ito lang po yung masasabi ko. Pagka natulungan na po kayo ng minsan na napabalik na po sa inyo at bumalik na po yung inyong mga minamahal at yung inyong mga kamahalan, ayan, dapat po paglingkuran na po ninyo yung inyong kamahalan. Kasi pagka hindi po ninyo pinaglingkuran yung inyong kamahalan at kumbaga nagkaroon pa kayo ng matinding pag-aaway, tapos babalik na naman po kayo sa akin at sasabihin nyo, bakit gano'n? Sabing gano'n, kagaya po nung madalas kong anuhin. Kaya minsan po kung nakikita niyo na mas binibigyan ko ng parting words na magaganda para po maisip niyo na maganda yung dapat na gawin natin. Kasi nga, pampabalik nga po yung gusto niyo. Pag nagkabalikan, natural, aayusin na po kung ano ang problema at pag-uusapan na po nito ng maayos. Ayan. So,
sa atin pong mga taga-subaybay, kung nagkaroon po kayo ng ganitong mga problema, eh, narito naman po ako para magpayo sa inyo. Pero sana po naman, wag nyo naman po ako ulitin na sasabihin nyo sa akin na yung bang parang ako na yung minsan kasi ma'am, parang sabi niya, "Oh, bakit naka-online ka? Hindi ka man lang nagre-reply." Sasabihin ganun sa akin. So, meron po tayong mga mga kailangang intindihin kasi unang-una po sa akin, may mga anak po ako. Pagka naka-online yan, depende po kung ako po ay magbabasa ng inyong message. Natural, babasahin ko po yan at babasahin. At babalikan ko yan. Kung makikita ko po na kayo ay may mensahe sa akin. Kaya lang po, syempre yung mga anak ko po, gumagamit din po ng aking cellphone at saka minsan po, kaya po syempre naka-online tayo, mayroon po tayong mga nauunang pinagkakaabalahan na mas importante lalo na yung may mga karamdaman. Siyempre po, yung mga araw-araw na ina-update ko na may mga sakit at may mga kailangan po silang i-update, talagang yun po ang inuuna ko. Ayan. And then, yun po minsan, pagka busy po ako, minsan po kasi nasa pag-aaral po ako. Nangangaral po ako ng po pwede kong pampalinaw ng isipan sa aking mga anak para kumbaga ano yung mga priority nila sa buhay nila. Kasi syempre the more na makapag-enlighten tayo ng isang tao ay the more din po na may taong gagawa din po sa atin ng mabuti at magbabalik din nito sa atin ng mabuti. Or wag po natin bilangin yung mga nagawa nating mabuti dito sa ating mga kapwa. Bagkus bilangin po natin kung ano ba talaga yung naipaglilingkod natin sa Diyos despite ng lahat ng ibinigay niya sa atin na layaw, na biyaya, na grasya. Ayan. So, kasi po hindi naman po tayo dito sa lupa nag-iipon ng ating magagandang nagawa, kundi doon po sa ating patutunguhan pagdating ng araw. Sana po maging handa na tayo ngayon pa lang na maisip po natin kung saan ba tayo talaga patutungo, kung ano ba talaga yung plano natin sa buhay. Ayan. So, kasi kung may plano po tayo sa buhay na na maganda, ay simulan na po natin ngayon yung plano nating maganda. So, pagka maganda yung plano mo sa buhay, natural mabuti ito. So, pag mabuti ito, gagawa ka din dapat ng mabuti sa iyong kapwa, gagawa ka rin ng mabuti sa iyong sarili. Kasi ang kabutihan minsan sa sarili natin, bibigyan natin ito ng kalayaan sa lahat ng bagay. Unang-una, yung mga puot natin, yung mga hinanakit natin, dapat po i-release na po natin ito. Palayain na po natin para kung gano'n magkaroon na naman tayo ng panibagong salang or karga ng mga alaala sa atin. Kasi hanggat po yung ating hinanakit nandito, hanggat yung galit natin, yung buot natin nandito, hindi po magre-reload sa atin yung mga nawala nating alaala. Ayan po. Sa sa lahat po na ating mga viewers, sana po matuto po tayong humingi ng tawad sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa atin para malinis po yung ating sisiblan. Ayan. Unang-una, palayain po yung sarili. Kasi hanggat hindi po natin napapalaya yung sarili, hindi mo ito kayang kalabanin. Ayan. Mamaya kasi nagsasalita ka mamaya, tapos sabi ng sarili mo, oh, di ba? Ganyan ang ginawa niya kanina, bakit pinapatawad mo na naman? Ganyan kasi yung isa mong sarili. So, dapat alam mo kung ano yung papakinggan mo, kung gusto mo ng mabuti. Ayan. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at sa lahat po ng Maulinyan followers na kakaroon ng matinding pagdaranas sa kanilang buhay-buhay. Lahat naman po tayo ay sinusubok at lahat naman po tayo ay dumadanas po ng paghihirap, ng pasakit, ng lahat ng problema.
Kasi kahit nga po abnormal, may problema din po kasi natutulala din po sila paminsan-minsan. Ayan. Ayan. Di po ba, ma'am? Yes. Oo. So, yan. So, sana po marami natutunan kayo dito sa topic po natin ngayon. Love potion o yung kung ba ay masama o mabuti. So, dito sa topic natin ito, merong mabuti, merong masama. Depende po kasi syempre sa purpose ng taong gagawa. So, kaya dapat pag-isipan po natin maraming beses kung ito ba ay gagawin natin para sa mabuti o gagawin ba natin ito sa masama. Para maisip po natin ang kaluluwa para pagdating natin sa final destination natin, eh hindi naman po sasabihin ng ni Jesus Christ na, oh, hindi ka pala pwede dito sa langit, dito ka sa, doon ka sa baba. So, yun po. Tsaka isa pa po, dapat sana pakaisipin po natin yung lahat po ng ating mga gagawin. So, as much as possible sana yung maraming beses po natin isipin po ito ba ay tama o ito ba ay mali o ito ba ay nakakasakit sa kapwa mo. So, ang importante po sa lahat ay magpatawad po tayo. So, yun po. At may dagdag pa po ako, ma'am. Ito po sa lahat po ng mga nagmamahal, hanggat mayroon pa po tayong panahon na ipakita sa ating mga minamahal yung ating pagkalinga, yung ating pag-ibig at yung ating masidhing pag-aalaga ay gawin na po natin kasi hindi po natin alam ang bukas kung ano po ang bigay ng bukas sa atin. Baka po kasi mamaya magsisi tayo na ay sana di ba siya na lang sana yung aking pinili at hindi na sana ito, hindi pa sana ako nagkaganito. So dito po mas maganda na lang po na isipin na lang natin na ibinibigay natin lahat ng bagay dahil mahal natin ang isang tao. Ayan. Kasi pagka nagkukwenta po tayo ng mga bagay na ginagawa natin, ibig pong sabihin, hindi po tayo masaya sa ating ginagawa. Kaya dapat po maging masaya po tayo sa ating ginagawa at ibigay na po natin lahat. Kasi dumating man po yung oras na magkaroon kayo ng kumbaga mawalay sa iyo yung isang taong minamahal mo at may pinuntahan. Lagi kanyang maaalala ay ang asawa ko ganito, ay ang baby ko ganito. So hindi kanya maiiwasang ikumpara doon sa kanyang mga nakakasamang tao at lagi kanyang maaalala kahit man hindi kayo nagkakaroon ng magandang komunikasyon dahil nga minsan sa gawa ng kabisihan sa trabaho. So, dapat po lagi po nating lagi nating ina-update, lagi nating sinasabing mahal natin yung tao. At of course, samahan po natin ng effort. Kasi pagka wala pong effort, sinasabi mo lang I love you. Tapos sa iba naman mamaya iba na yung kinakambyo mo, 'di ba? So, yun po ang masaklap, 'di ba? Iba-ibang manibela ang hawak mo. So, kaya po mas magandang anuhin po natin na kung ano po mahal natin yung tao, dapat po ipakita na natin, ipamalas na natin. Halimbawa magkaroon man ng oras na hindi na tayo pala rin pang magkita nito, ay maaalala niya tayong lagi at siya naman yung si ang baby ko ganito ang ginagawa niya sa akin lagi. Ang baby ko lagi niya akong pinagluluto ng mga paborito kong ulam, tinatanong niya ako lagi, ganyan. So, siya yung gumagawa ng gantong mga bagay sa akin, parang ganun. So, nandoon na yung huling-huli yung pagsisisi sa kanya. Hindi na niya kayang ibalik pa. Ayan. So, ito lang po yung masasabi ko sa kanya. Mahal pa natin yung tao, talagang ipakita po natin yung mahal po talaga na hindi nakakasakal. Ayan. Yung natural lang po talaga. Yes. So, I think maraming napulot ng ating mga viewers na ngayon regarding sa topic natin na love potion or gayuma, masama ba o mabuti. So, ating dalhin lang siguro o ating i-retain sa ating mind kung ano yung maganda, kung ano yung mabuti. Para naman kumbaga meron tayong kasabihan na what you sow is what you reap. So, kung ano yung
tinanim mo, yung tinangaan. Kung mabuti ang tinanim mo, masama ang tinanim mo, masama rin ang ani. So, sa ating mga taga-subaybay, baka meron po kayong mga topic na pwede po natin discuss dito sa ating programang Hiwaga at Kababalaghan. Pwede po kayo magpadala sa aming email address sa gabinangkababalaghan@gmail.com o pwede po kayo mag-PM dito sa Philippine One sa comment section po nila or pwede rin po kayong mag-send ng message sa amin sa Mundo Kababalaghan ng Elemento, yung FB page po namin. O kaya naman po dun sa YouTube channel po namin, which is the Philippine Event News TV. At programa po ito, Hiwaga at Kababalaghan, ay co-produce ng the Philippine Event News TV at the Philippine One. At ito ay mapapanood po every Wednesday from 2 p.m. to 3 p.m. Actually, na-late po kami na naman. Kaya naging Thursday siya. At Saturday from 7 p.m. to 8 p.m. At ito po ay may replay sa Global Pinas Online TV Channel 168 every Friday, that is tomorrow, from 1 p.m. to 2 p.m. So maraming salamat po sa ating mga nanonood. At sa muli po natin pagkikita muli dito sa Hiwaga at Kababalaghan. At yun nga po, darating pong Sabado at saka po tomorrow, sana po pwede po ninyo, yung mga hindi po nakapanood po ngayon, pwede po ninyo panoorin doon sa channel 168 Live TV, Global Plus Live TV. Ito po topic po natin ngayon. At saka po sa Saturday po, meron po na naman ulit po ng bagong topic ng Ms. Pauline. Ito po ay tungkol naman po ulit din sa pag-ibig. Okay? So, mag-announce lang po ako ng announcement po din sa Philippine One on one topic po namin this coming Saturday. So, that is 7 p.m. to 8 p.m. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin at sa muli po natin pagkikita muli dito sa Hiwaga at Kababalaghan. Miss Pauline, bye Miss Pauline. And also, nga pala, happy birthday sa kapatid mo. Ito pa lang na birthday naman. So, thank you so much. Miss Pauline, may tatanong lang ako sa iyo sandali. So, bye-bye. Thank you so much po sa lahat. Bye-bye po sa lahat. Okay. Ito nga pala, before the end pala, meron pa pala isang shout out ko na lang. Sabi niya, let him go kung hindi na tayo mahal. Let him go daw kung hindi na daw tayo, kung hindi na niya mahal, let him go. Give him, yung, yung kalayaan. Yun nga. Let him go. Tama ka rin doon, di ba? Kesa naman sa mag-suffer ka, ikaw mag-suffer, ayaw na. Anyway, thank you so much po. And sana po, panoorin niyo po yung replay po namin na to tomorrow sa Global Pinas Online at Channel 168. Sa next kung darating na Sabado, may po kami bagong topic. So, thank you po sa lahat. Miss Pauline, thank you. Bye-bye. Ayan, sana po mayroon kayong napulot. Yes. Okay. Thank you po. Sa muli po natin pagkita. Okay. Thank you so much po. Bye.